Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakainis tungkol sa motivasyon? Lahat tayo ay naghihintay nito. Sinasabi natin, bukas, sisimulan ko. Kapag motivated na ako, kapag nasa tamang mood na ako, at sa isip natin, parang may darating na isang araw kung saan bigla tayong magiging handang gawin ang lahat. Mag-aaral tayo, mag-exercise tayo, magtatrabaho tayo, magiging disiplinado tayo. Pero habang tumatagal, may napansin akong isang bagay. Ang mga taong pinaka-successful na nakilala ko, hindi naman sila mukhang motivated palagi. Sa katunayan, marami sa kanila ang ginagawa ang mga bagay kahit ayaw nila. Kaya napaisip ako, paano kung mali ang pagkaintindi natin sa motivation? At paano kung ang dahilan kung bakit hindi tayo makasimula ay dahil hinihintay natin ang isang bagay na hindi talaga dapat hintayin? At dito ko nalaman ang unang nakakagulat na bagay. Hindi pala motivation ang nauuna. Oo, mali ang direksyon ng paniniwala ng karamihan. Akala natin ganito ang proseso. Motivation, pagkilos, resulta. Pero sa psychology, madalas baliktad ang nangyayari. Pagkilos, maliit na resulta, at saka palang dumarating ang motivasyon. Halimbawa, may assignment kang ayaw gawin. Nakatingin ka lang sa notebook. Wala kang gana. Pero pagkatapos mong magsulat ng unang sentence, biglang hindi na siya gaanong kahirap. Pagkatapos ng 5 minuto, mas madali nang ipagpatuloy. At doon ko na-realize, baka hindi tayo kulang sa motivation. Baka hindi lang tayo nagsisimula. Pero mas nakakagulat pa ang sumunod kong nalaman. Ang motivasyon ay parang panahon. Minsan meron, minsan wala. At wala tayong kontrol dito. May mga araw na excited kang mag-aral. May mga araw na gusto mong baguhin ang buhay mo. At may mga araw na gusto mo lang humiga buong araw. At iyon ang problema. Kapag ginawa nating requirement ang motivation, ginagawa nating requirement ang isang bagay na hindi stable. Parang sinasabi mong, mag-aaral lang ako kapag maaraw. Pero paano kung umulan? Paano kung ilang araw kang walang gana? Ibig bang sabihin ay titigil na rin ang buhay mo? At dito ko na-realize, ang motivasyon ay napakagandang bisita, pero napakasamang amo. At dito ko naalala ang isang bagay. Noong estudyante pa ako, akala ko ang problema ko ay katamaran. Sa tuwing hindi ako makapag-aral, sinasabi ko sa sarili ko, tamad lang talaga ako. Kaya ang ginagawa ko, naghihintay ako ng motivation. Nanood ako ng motivational videos. Nag-save ako ng inspirational quotes. At sa bawat pagkakataon na nakakaramdam ako ng motivation, pakiramdam ko ay magbabago na ang buhay ko. Pero pagkatapos ng ilang oras, o minsan ilang araw, bumabalik ulit ako sa dati. At doon ko na-realize, hindi ako naghahanap ng sistema. Naghahanap lang ako ng pakiramdam. At dito ko nalaman ang pinaka nakakagulat na bagay. Baka hindi talaga motivasyon ang dahilan kung bakit kumikilos ang tao. Baka baliktad. Baka ang pagkilos ang dahilan kung bakit tayo nakakaramdam ng motivasyon. Isipin mo, ilang beses ka nang walang gana gumawa ng isang bagay. Pero pagkatapos mong magsimula, biglang nagiging mas madali na ito. At habang nagpapatuloy ka, mas lalo kang nagkakaroon ng gana. Hindi dahil dumating ang motivasyon, kundi dahil gumawa ka ng aksyon. At baka ito ang dahilan kung bakit maraming successful people ang mukhang disiplinado. Hindi dahil palagi silang motivated, kundi dahil natutunan nilang kumilos kahit wala silang nararamdaman. Pero may isa pang bagay na mas nakakatakot. Karamihan sa atin, hindi naghahanap ng motivation. Naghahanap tayo ng pakiramdam ng motivation. Kaya tayo nanonood ng motivational videos. Kaya tayo nagbabasa ng inspirational quotes. At kaya tayo paulit-ulit na gumagawa ng plano. Dahil ang pakiramdam ng motivasyon ay masarap. Pakiramdam natin,
parang nagbago na ang buhay natin. Pero kapag nawala ang pakiramdam na yon, bumabalik ulit tayo sa dati. At doon ko na-realize, baka hindi tayo addicted sa success. Baka addicted tayo sa pakiramdam na magiging successful tayo. At dito ko na-realize ang pinakamahalagang bagay. Baka hindi tayo tamad. At baka hindi rin tayo kulang sa motivation. Baka wala lang tayong sistema. Dahil ang mga successful na tao, hindi nila inaasahan ng motivation. Umaasa sila sa routine, sa environment, at sa maliliit na aksyon na paulit-ulit nilang ginagawa. Hindi sila naghihintay ng tamang pakiramdam. Gumagalaw sila kahit walang pakiramdam. At habang ginagawa nila iyon, unti-unting sumusunod ang motivation. Kaya siguro, ang tunay na sikreto ay hindi kung paano maging motivated, kundi kung paano kumilos kahit wala ka nito. At kung may isang bagay kang maaalala pagkatapos ng video na ito, sana ay ito. Hindi mo kailangang hintayin ang motibasyon para magsimula. Minsan, ang kailangan mo lang ay magsimula kahit wala kang nararamdaman. Dahil baka ang motivation ay hindi talaga ang simula ng pagkilos. Baka ang pagkilos ang simula ng motivasyon. Maraming salamat sa panunood. Comment down below at magkita tayo sa susunod na video.